Ilang araw na ako na hindi nakakapaglaba kaya tambak na naman niya itong labahan ko. Pagkaalis na isdi papuntang trabaho, pinaghiwa-hiwalay ko na nga itong mga labahan At para ko. naman sa ulamin namin ng tanghalian, nagpabili lang ako kay isdi ng mga sari-saring gulay. Ginisa ko, sinahugan ko nga ng makaril. Pagkatapos para naman sa mga bata, nagpabili ako ng Good day manok. everyone. Nung mga nakarang araw nga, madalas na niluluto kong gulay ay yung ampalaya. Sinasahugan ko ng itlog o di kaya yung talong ginigisa ko pagkatapos nilalagyan ko ng udong. Kaya ngayon, itong mga sari-saring gulay naman niya yung pinabili ko kay isdi dahil mura nga yung mga gantong nakaslice. Itong manok naman para nga sa mga dinos ko. Nung mga nakarang araw, kapartner nga nung mga gulay na niluluto ko ay yung isda. Kaya ngayon, manok na nga muna yung pinabili. Pag hindi nga ako nakakabili ng gulay, yung ginagawa ko sa manok, inaadobo ko para may sabaw nga yung mga chikiting ko dahil napakahiligan nila sa mga ulam na may sabaw. Pero ngayon, dahil magigisa naman ako ng gulay, ipiprito ko na nga lang itong Madalas na manok. Pinapabili ko kay isdi na part ng manok ay yung liig dahil nga mas mura yon. Pagkatapos, paborito nga rin namin ng mga bata. Ngayon, itong may laman naman yung pinabili Pagka ko. nagluluto nga rin pala ako ng gulay, yung madalas ko na pinangsasahog ay udong. Pero ngayon, naubusan niya ako ng udong, nakalimutan ko magpabili kay isdi. Pinapakuha niya na lang ako ng parting laman dito sa manok. Pagkatapos, hiwa-hiwain ko na nga lang daw sa maliliit. At yun na yung ipangsahog ko dito sa lulutuin kong gulay. Pero hindi nga ako mahilig magsahog ng mga karne pagka nagluluto nga ako ng gulay dahil iniiwasan ko nga na piliin lang ng mga anak ko yung sahog. Pagkatapos ko nga matimplahan yung manok at mamikos-mikos dahil maaga pa naman, hindi ko na nga muna niluto at binabad ko na nga muna sa mga pampalasa. Pinaghiwa-hiwalay ko na muna itong mga labahan. Ilang araw na nga ako na hindi nakakapaglaba kaya tambak na naman niya itong mga labahan. Maliit lang yung space namin dito sa baba, pagkatapos dito nga rin nakalagay yung washing. Kaya pagka naglalaba ako, gusto ko nga wala dito sa bahay yung mga bata, pati na nga rin para si nakakakilos nga ako ng maayos. Kung dati gusto ko, pagka naglalaba ako, i-off na ni Isdi para natutulungan niya nga ako sa pagtatanggal ng mga nilabhan dun sa washing, pati na nga rin ang paglalagay ng Dahil tubig. nga sa taas pa namin sinasampay yung mga nilalabhan namin. Gusto ko day off niya pagka naglalaba ako para siya nga rin yung pinagsasampay ko dun sa taas at pinag-aakyat niya ng mga nabanlawan. Pero ngayon na hindi naman na ako ganun kahirap maglaba, gusto ko pag naglalaba ako, wala nga sila dito sa bahay dahil yung mga chikiting ko na ko, pagka nagtatanggal nga ako ng mga nilabhan maya't maya yung daan. Hindi ako makakilos ng maayos at syempre vlogger stress nga ako kaya yung mga anak ko na paharang-harang minsan nagagalaw nga yung sinit up kong camera. Nung naisalang ko na pala yung mga unang labahan ko, inasikaso ko na nga rin itong pagluluto ng ulamin namin para sa pananghalian. At dahil nga naubusan na ako ng stock ng udong na palagi ko nga pinangsasahog pagka nagluluto ako ng gulay, kumuha na nga lang ako nitong isang dilatang makaril at ito na nga lang yung pinangsahog. Bihira nga lang ako magsahog ng ganito. Yung madalas ko talaga na pinangsasahog ay yung udong. Kaya nga lang ngayon hindi naman nakabili si Isdi dahil akala ko mayroon pa ako stock dito sa kusina. At yung manok naman niya na pinabili ko na kung saan ako pinapabawas ni Isdi ng laman para nga ipangsahog dito sa lulutuin kong gulay. Kaunti nga lang yung pinabili ko pagkatapos pang prito ko yung para sa mga bata. Baka pagka tinanggalan ko pa nga yun ng laman para ipangsahog dito sa niluto kong gulay, puro buto na nga lang yung matira nun at yun na lang yung maipiprito ko. Maaga ako nakatapos magluto ng ulamin namin pero si Bonso napakaaga nga niya nagugutom kaya minabadali ko na nga makaluto nitong ulam namin. Ginigisa ko pa nga lang itong gulay, maya't maya na nga yung tanong niya kung matagal pa nga daw maluto yung chicken na sinasalang ko pati na nga rin yung gulay na niluluto. Bago ko pala igisa yung gulay, una ko na nga muna niluto ay itong manok. Kaya pagkaluto nitong gulay, tinanggal ko na nga rin kaagad itong manok na sinalang ko dahil luto naman para mapakain ko na nga rin ng tanghalian yung mga chikiting ko dahil tinatamad na nga ako sumagot sa tanong nila at maya't maya kung luto na nga daw itong mga ulam na niluluto. Nag-almusal naman sila ng kanin pagkatapos nung bandang alas 9 naman nang hingi nga sila ng biskwit kaya binigyan ko pero maaga nga nagugutom itong mga anak ko. Ang ginagawa nga ni Isdi dahil siya yung nagsasaing para sa tanghalian namin. Dinadamihan niya na yung pagsasaing para pagdating nga ng hapon pagka nagutom yung mga chikiting ko kahit na walang tirang ulam pwede ko sila lutuan ng itlog. Para yun na lang yung ipaulam ko sa kanila. Hindi kasi pwede na biskwit nga lang yung binibigay ko dahil nagrereklamo nga sila at maya't maya yan nagugutom. Kaya yung isang tray ng itlog na pinapabili ko pagka sumasahod si Isdi napakabilis lang maubos dahil nga yung mga chikiting ko lalo na pagka wala silang pasok maya't maya nga yan nagpapaluto. At dahil nga tambak yung mga lalabhang ko sa baba pagkatapos nila makakain ng tanghalian hindi ko na nga muna pinagligpit ng mga pinagkainan nila. Pinaakyat ko na nga lang muna para makakilos na ako ng maayos dito sa baba. Kuna muna yung nagligpit sa mga pinagkainan nila pero madalas sila talaga yung pinagliligpit ko niyan lalo na nga yung gantong magagaan lang na gawain. Tinuturuan ko na nga yung mga anak. Yung paghuhugas sa mga pinagkainan namin hindi ko pa nga yan inaasa sa kanila pero yung gantong pagliligpit sila na nga yung pinagliligpit ko ng mga pinagkainan nila para matuto nga rin sila ng mga gawain bahay. Nautusan ko lang kasi yan sila ng mga gantong gawain pagkatanghali dahil nga pagkagabi pag andito na si Isdi sa bahay hindi niya yung pinagliligpit yung mga bata siya na yung tagaligpit sa mga pinagkainan nila. Pagkatanghali yung mga chikiting ko yung tagaligpit ako naman yung naguhugas ng mga plato pag sa gabi naman si Isdi na yung nagliligpit at siya na nga rin yung naguhugas sa mga pinagkainan namin. Pagkatapos pala namin makakain ng tanghalian nagpahinga nga lang kami saglit pagkatapos tinanggal ko na nga rin kaagad itong huling sinalang kong labahan. May mga lalabhan pa akong mga puti pero hindi nga ngayon dahil ibababad ko pa at para naman sa hapunan dahil nga naubos na yung niluto kong manok nung tanghali nung pauwi si Isdi dumaan na nga muna siya sa palengke para bumili naman nitong manok. Sabi ko sa kanya wag na nga siya bumili ng ulam dahil may gulay pa
pa naman na natira. Kaya nga lang si SD napakapili niyan sa mga gulay. Tapos pagka magluluto ako ng gulay, pag andito siya sa bahay, kailangan may kapares na isda o di kaya karne. Kaya ngayong araw, sobra-sobra na naman niya kami sa budget dahil 2 beses nga siya bumili nitong manok. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!